We're here now sa boarding gate namin. Lumipat kami because delayed yung flight namin and na-change din yung boarding gate namin. Hindi na kami nakapag-video nung mga ibang steps kanina before kami pumunta dito, but I'll just let you know later on after nito kung sasabihin namin. Ngayon kasi titingnan natin yung POV ng nakapag-travel na outside the country and first time mag-travel outside the country, kung ano yung naging experience sa immigration, kasi I know na marami sa inyo yung kinakabahan pagdating sa immigration. So, for me, since may mga history na ako ng travel outside the country, walang hiningi sa akin na documents and also wala ring tinanong sa akin aside from ano yung company name ko. So, once nasabi ko na yon, okay na, pinatingin sa camera, stamp, and then pinag-proceed na ako ng IO. So ngayon tanongin natin yung POV nung first time magta-travel outside the country, kung ano yung mga tinanong sa kanya na questions and also kung ano yung mga documents na hiningi sa kanya. For me, first question is it my first time to travel outside the country? I said yes. Then tinanong, what's the name of my company? I said my company name. Then hiningi rin sa akin yung company ID and COE. Then after that, tinanong if kaano-ano kayo magka-travel outside. Sabi ko, girlfriend ko. Then also, what else? Hiningi na lang din yung return ticket. Yun lang, bale 3 questions and 3 documents. So yun lang naman guys, huwag kayo masyadong kabahan sa immigration. Make sure lang na, of course, sigurado kayo sa mga isasagot nyo. Kasi kapag nag-doubt kayo sa mga sagot nyo, magda-doubt din sa inyo yung IO. So also make sure to prepare din yung mga documents sa inyo, lalo na kung first time ninyong magta-travel outside the country. Kasi talagang maghahanap sila ng mga documents katulad na lang sa kanya, COE, company ID, and also yung return ticket. So it's very important na mag-prepare kayo ng mga documents ninyo. So, yung mga naging steps para sa mga first time na magta-travel outside the country, so pagdating nyo ng airport, pwede kasi kayo mag-online check-in 72 hours prior, tama, di ba? 72 hours prior? Yeah, online check-in 72 hours prior the flight. So, pwede na yun. Yup. So, ganun yung ginawa namin. Nag-online check-in na kami and then, pagdating dito sa airport, may mga kiosk. Cebu pa kasi yung ano namin, yung airlines namin. So, may mga kiosk doon, may mga booth na pwede kayong mag-self-check-in. So, doon, pwede nyo na lang rin i-print yung boarding pass ninyo. So, hindi nyo na kailangan dumaan doon sa counter kung saan nag-check-in ng mga luggage. So, pwede na kayong dumiretso agad sa immigration once na na-print nyo na yung boarding pass ninyo. So, yun lang. We'll see you guys later. So, yun guys. Nandito na kami ngayon sa Hong Kong. And, punta lang kami sa Bank of China to withdraw some cash kasi nga hindi na kami nagdala ng money and dito na lang kami direct mag-withdraw. Ayun guys, nag-withdraw na kami dito sa Bank of China tapos ngayon maglo-load lang kami no Octopus card namin. Meron na kami Octopus card kasi galing din naman dito yung brother ko last September. So hindi ko na lang pina-return yung Octopus card and then ito na lang rin yung gagamitin namin. Tadan! Nahanap na namin yung station kung saan kami pwedeng mag-top up ng Octopus card namin. So, ayun. Pakita na lang namin sa inyo din. Ayun guys, found it already. Yan, nakalagay. Add value machine. Dito siya sa may parang train ticket nakalagay. So, ngayon, meron din tong 12 HKD and then maglagay tayo ng 100. So, same ng balance. 112. So, yep. That's how you top up your Octopus card. Guys, I'm so sorry. Hindi ko napakita sa inyo yung ginawa namin after pagbaba ng plane kanina. Pero pagbaba nyo, mag-exit kasi kayo. And then, may pupuntahan kayong parang tren. If first time nyo dito sa Hong Kong, malilito talaga kayo kasi sasakay kayo ng parang tren to transfer papunta sa immigration tsaka sa baggage claim. Sakay lang kayo doon. Wala naman yung bayad. Ano lang, ita-transfer kayo going to immigration and baggage claim. Ayan guys. So dito sa may bus terminals, ayan, nandyan din yung mga fare and yung oras nung dating ng bus. Tapos, check nyo na lang, ito yan, tong part na to, kung saan yung bus nyo. Kasi merong kabilang side. Ayan, so tignan nyo na lang. Kami kasi A22, so dito kami sa side na to. And may mga nakalagay naman kung anong bus dun sa pila na yon.
So like yan, A12. So doon kami sa may bandang dulo, A22. Yan yung bus namin, A22. So, sabay na tayo. Okay. You want? So, ayan guys. Hoy! Ano? Huwag kang sumigaw! So, ayan. Sumakay na kami ng A22 bus without much any waiting time. Approximately 2 minutes. Hindi na hinintay mapuno. We got off at Austin Station. And hinahanap na namin ngayon yung Airbnb namin. But we will first look for mga store na may mga cord or like charger kasi nalimutan ni Jaime yung charger ng phone niya. USB-C kasi yung kanya. Wala akong charger niya. Si receiver on. Yeah, so yun, magkahanap muna kami ngayon bago kami dumiretso sa Airbnb. Ayan, tingnan niyo yung nakita ko na street parking nila habang nag-aantay dito sa labas. So, ayan, dito na kayo magbabayad using your Octopus card. Diba ang cool? Yan o. Ang ganda. Ayan, so yan guys, pumunta kami dito sa may parang mini grocery. And ano siya, may mga PH items siya. And also yung tao dun is, ano siya, Pinoy. Ayan, so may isang pinto dito. Tapos pagpasok mo, ito siya, may corridor. Tapos may mga ano, iba-ibang room. Hinaan ko lang yung boses ko kasi medyo tikit-tikit yung room dito. So ito yung room namin, yung room number 2. So ayan, pagpasok mo, CR. Ayan. Tapos, ayan, ito yung bed na agad siya. Pasok mo, CR then bed. Tapos, maganda naman dito kasi parang may mini kitchen siya. Dito na rin sa may katabi ng bed. And may ref. Ayan. Tapos may sink na din. And may washing machine dito. Although hindi naman kami maglalaba pero, diba, good to know. Guys, alam niyo, nakakatuwa kasi may iniwang adapter yung owner nitong unit. Kasi ganito yung mga saksakan nila dito. So, dapat magdala rin kayo ng mga universal adapter. Pero yan, may iniwan naman siya. So, may dala rin kami. Pero, di ba, para dalawa kaming sabay makapag-charge. So, ito guys, lumabas kami ulit ngayon para maghanap ng makakainan. Yan guys, dito tayo ngayon kakain. And, naghanap kasi talaga kami ng mga nasa around $30 lang yung food. Kasi ito namin nahanap yun. And ang binili namin is parang mga pan-fried noodles. Kuha ka na lang mga rice meal. Okay lang yan. This one? Pork ribs and chicken po. Paano manok? Po. It's so cute, huh? Chicken po. So guys, ito nga, hinahanap namin yung mga ferry terminal ay hindi namin alam kung saan kami sasakay. So ngayon, nagmamadali na kami kasi yung schedule namin, until 9:30 lang yung ferry na sasakyan namin. Past 8 na. How's the experience? So tired. So ayun guys, nakaabot naman That's so funny. Nakaabot naman kami dun sa sa may time namin, papunta sa may ferry terminal. Ang problema pagdating namin nun, na-realize namin na wala kaming dalang passport. Para makapunta ka ng Macau, kailangan mo yung passport. So we had to go back sa bahay. So babalik kami ulit ngayon. And lagpas na sa time. So we don't know if papayagan kami na gamitin pa rin yung voucher, but we're praying na payagan kami. Otherwise, kailangan na namin mag-bus, which is around 300 pesos. Whew. So, ayan, nandito kami ulit ngayon. So, ginawa namin is from Austin. Naglakad papuntang Jordan Station. Pagod. But then, sumakay kami. Dumaan kami from Jordan. Dumaan ng Chimchatsui Station. Then, Admiralty Station. Then, bumaba kami ng Central Station. From Central, so, lumipat kami ng dark blue line.
which is the papuntang Kennedy Town. Pero 1 station away na lang yon, going to Xiongwan Station. After that, lumabas kami sa exit D. 3 escalator yon, then another 3 escalator naman sa mall para pumunta kami sa ticketing office ng ferry, Macau Ferry. May nasa ticketing office after that. Yun, pagtingin sa bag, wala kaming dalang passport. Naiwan namin yung passport sa kabilang bag. Tapos, tinawag niya ako. Ang pagkalingon ko sa kanya, para siya nakakita ng multo. kasi imagine yung yung pinagdaanan namin just to get here. Naligaw-ligaw kami. Tapos in the end, wala pala kaming mapapala kasi wala rin naman pala kaming passport. So parang lahat ng binyahe namin is for nothing. Meron naman palang like MTR na like from Austin Station talaga. And you just have to transfer two times para makapunta ka ng Xiongwan. Parang compared to the 10 minutes walk namin, parang okay na rin yun kaysa yung balik kami ulit na lakad kami ulit ng sobrang haba. So yun nga. So ang ginawa na lang namin, so just in case lang na meron din nakastay sa Austin. So from Austin Station, sakay kayo ng going to Hung Hom. Yung Hung Hom, pwede kayong mag-interchange kasi doon ng line. So lipat lang kayo sa light blue line. And then going to Admiralty. So yun nga, sa light blue line. And then pagdating sa Admiralty, you have to transfer again to the dark blue line. So sa dark blue line, yun na yung going to Xiongwan, ng diretso na siya. Ayan, dito tayo sumakay ng free shuttle. Yung nakalagay sa shuttle na sinaklat is Grand Lisboa. Kaysa sa Baguio na kami, Lion's Head ba? Buong katawan pala. We went to Macau just to eat Jollibee. Dito na kasi kami. So, ang daming tao sa labas. So, dito na lang kami. Wala masyadong tao. I'm having burger steak. Ayun, may pa-flag sila. Kasi holiday. Finally, we made it. Sobrang dami ng tao. So, ang hirap maglakad. Sobrang tagal namin makapunta dito. Kita niyo ba yun? Yun, oh. So, ayun. Kinailangan namin magpapalit ng pera ng Macau dito kasi sasakay kami ng bus going to Londoner and hindi gumagana yung GoTime and yung Alipay ng GCash sa mga bus nila dito. Bumili na rin kami nitong waffle kasi kailangan daw nila ng exact amount. From Londoner, guys, merong free shuttle going back to HZMB dito lang, right behind the Big Ben Clock Tower. Ayan, hanapin nyo lang tong pila na to. Upon arrival ulit sa HK, kailangan ulit ng arrival form. I wanna know, how was the experience on Macau? It was good, the best. Seriously? Except for the people. Yeah, there's a lot of people. And also, I think we got too tired because we got lost. Before we even got to Macau. Yeah, before we even got to Macau. And we left our passport even before getting lost. Yeah. Sobrang pagod namin that we didn't even get to enjoy Macau to the fullest. And also because sobra kasing dami ng tao that we can't even go near yung mga famous destinations talaga sa Macau. Macau is okay. It's just that the experience today, and of course, kasi mali rin siguro namin na yung date kasi nga nang punta namin is holiday. Golden Week. Oo, Golden Week nila. So talagang, yun nga, expected kasi talaga na super daming tao from mainland will be going here. So, ayun. Probably, we will go to Macau again kapag walang ganap, ganon, para baka sakaling ma-enjoy namin siya talaga ng todo. Kasi hindi man lang namin nakita yung mga free taste sa gilid-gilid kasi nga super dami ng tao na halos, alam mo yun, matutulak ka na lang ng current ng tao. Ganon yung kalala yung situation kanina. But the other, places in Macau, they're okay. Yung hindi masyadong puntahan talaga or destination, tourist destination ng mga tao. Ayun. So, ngayon we're in Mongkok and we're just going to eat before going home because we are too tired. Yan. So, dito kami ngayon kakain. Malapit lang to sa Dim Dim Sum. Katabi lang. Ganun. Mga 3 blocks away. So, yan. Ito yung mga food nila. Protein carbs. Sobrang nanlalambot na kami sa pagod. So, yan. Yan yung mga food nila dito. Tapos nakakatuwa kasi merong free na drink every rice meal na bibilin mo. So ayan, meron kami ngayong bubble tea tsaka icy lemonade yung kanya. Dumating na yung food namin. Sa akin is beef slice on rice and then sa kanya
What's this? Meat sauce. Meat sauce on rice. Ayan, chicken yan. Tapos ito, meat sauce on rice. Parang giniling na ano. Ganon. Sauce giniling. Ito. We are going to Namcho, which is the first stop. So today guys, pupunta kami ng Ngongping. Yun yung itinerary namin ngayon. Yun lang. Tapos the rest is free day na. Mag-shopping lang kami. Probably around Citygate, Jimchatsui, and Mongko. Go! Bago mag-Ngongping kasi mukhang maraming tao. Marami kami nakasabay. So, ayan. Para hindi kami magutom. Para may maisuka. Para may suka. Ba't ka susuka? Dito na kami sa Tongchong guys. Ayun na yung city gate. Ala, grabe yung pila. Umabot dito. Ipapakita ko sa inyo ng malapitan. Ang lamig ngayon. Ang lamig, no? Lablab. Nilalamig ka ba? Pero ang lamig nga talaga ngayon. Like legit. At di ba ito yung city gate? Ayan. Mars, dun kasi yung sakayan. Dun, no? Hala, Mariko, nandito na sila. Like, Guys, we decided to, to line up na. Kasi parang hindi maubos yung tao. Dami pa rin dumadating yun. Dami pang dumadating kasi. Guys, nga pala, dito yung pila kapag may ticket ka na. If walang ticket, pupunta ka dun sa may mismong sakayan. Alam niyo saan ako mas na-excite? Dito. Yan. Gusto ko na mag-shopping. Yun lang gusto kong gawin. Pero kasi since syempre isa yung Ngongping sa pinupuntahan dito sa Hong Kong and last na punta ko dito, di ko naman kasi napuntahan to. So I really wanna try. Bumili na lang kami ng food and dito kami sa may labas ng City Gate. Kakain. As the navigator, ayun yung duty niya. Picturean yung mga maps. So ito na yun, pagbaba ng cable car. Over 260. So for 300, together 398. How much for photo? 260. 260. Diba pagbaba ng cable car, may mga bili ng mga toys. Ayan, para sa mga kids. Ang cute mo nito. Ito. Blind box, so cute. Ayan, may mga magnet, keychains, and all. So, ito na yung Ngongping Village. Until 6 PM lang pala sila. Ayun. 6 PM. Ayan, may mga kainan. May mga cafe. Nakawiwi na ako. May mga ano pala yun, may mga mini program. Tawag doon, nakandrop. May mga ano pala shop, like health, memory. Daming souvenir shop. Pompoguri. Dami mga store dito, no? SAS meanings. Yeah, different. Oh. Some have the children study for study. This one? Wisdom. Wisdom. I don't like studying. This is for Like family. money, fortune. Yeah. Yeah. Which one's for business? This is also order for business. Yeah. Have pink color, red color. Okay na yan, money. Okay. Kailangan natin yan. Kaso baka mahirapan ako For sa money. Ako lang.
Asan na yung Buddha? Ay, ayan pala yung Buddha. Saan ang diretsyo? Sa Outlook. It's time for gastos. It's time for gastos. Di ba? Pagpasok mo, Bank of China para makapag-withdraw kayo ng panggastos nyo. Nakita na ako dun YSL. Nandito na simula. Dulo na yung YSL. Hanapin natin ngayon ang New Balance. May New Balance mo dito. Coach. So ayun, nauwi na nga kami sa shopping. Same nung kahapon yung sakayan, but instead of Tongchong, dun tayo sa may Disneyland Resort Line, bababa ngayon. Pumunta muna kami sa Tongchong Line kasi walang mabila na pagkain dun sa may Sunny Bay. Walang mabila ng food. Balak namin magbabaon na lang kami para hindi na kami gagastos sa loob ng Disneyland. Kasi alam nyo naman, medyo mahal kasi doon, diba? So, ayun. Dumiretso kami. Isang station away lang naman to sa yung Tongchong Line. So, dito na kami bumili ng food. Ito yung binili namin na food, guys. Ayan. Kasi may, buy 5, get 1 free na umusubi sila. So, yan. Ito yung binili namin. Baon kami ng marami niyan. So, habang nag-aantay tayo ng mga tao bumaba, food muna. Kain muna tayo. Mag-breakfast lang kami before kaming dumiretso na Disneyland. Kasi kanina, bumaba kami dun sa may Sunny Bay. Grabe nagtatakbuhan yung mga tao. As in. So yung mga kainan nila store dito, lang talaga, hindi sila yung mga store nila, walang initan ng food. take away nila, hindi na. Hindi mo na wala ka na mahawakan kung kakainin mo na yan. Ano ba? May water sila dito, plus trip na. Lagi tayo magbaon ng water dito kasi grabe, sobrang mamahal ng water lalo na pag malapit kayo sa yung mga tourist spots or destinations like yan, Tongchong, ay, tagal yung Ngongping kasi yung Tongchong, ito na yung sa Ngongping. Yung mga bottle dito ng water na sobrang liliit lang naman nila, $22, pero pag bumili ka dun sa mga yung walang puntahan ng mga tao, ano lang siya, mga $4, ganun, pero may malaki kaming nahanap na $5. Tapos dito 22, grabe. May dala naman kami laging tubig. Ang problema kasi ngayon, nagdala lang kami ng tumbler because sa Disneyland kasi parang meron naman silang station doon where you could get your water. 90 pesos. Buti naman. Grabe. $12 para dito. $12.50. 12.50, magkano lang yan sa Pinas? 50, 20, gano'n. Mahal na yung 25. I cannot eat and drink it. Okay. Sorry. Only go outside. Guys, so bawal daw palang kumain doon sa loob. He's going to Disneyland. He's finally at Disneyland. Ano yun? Nahawakan mo sa background. Hindi naman kita. Uy, sis! Sayang kinoji-koji ko dito. Oh my God. Wait. Okay. Thank you. Thank you. Stay muna kami dito guys kung saan nagpipicture si Mickey Mouse. Hindi namin nabutan yung pila. Kasi magpaparade na sila in a while. Sunugan sa Disneyland, yes! 所有飞行员请注意，
星战急速穿梭，是在黑暗空间里进行的一次惊险、高速、 Yes, 动感 nakapasok 十 na 足 din 的 siya 火 sa 山 aircon. Grabe yung init. 包括有机装。 Alam niyo ba yung pinila namin dito? Almost 2 hours na as in. Ayan, nanonood tayo ngayon ng isa sa mga show dito. Tapos, tignan niyo, almost full na yung mga upuan. Pero grabe, ang dami pa rin talagang mga pumapasok. Hindi makapag-ride sa sobrang dami ng tao. Current situation. Takbo and pila papunta sa... Ano pangalan ito ulit? Grizzly Kinevero. So, yan. Alam nyo ba guys, siguro since bago nga kasi to, yung mga pila sa mga rides dito sa Frozen, grabe, 130 minutes yung nakalagay dun sa waiting time based dun sa app. Pero kapag pumila kayo, mas matagal pa dun yung aantayin nyo. 我哋送啲朋友仔上到山頂，佢哋就可以上。